mga kapadyak. Ito, dito tayo magsisimula sa SM Cherry Antipolo. So, bala ko umakyat ng Buso-Buso. Tignan natin yung Buso-Buso Church na nakikita ko sa mga vlog. So, ito, tuloy natin yung biyahe. So, this one, si Chibo, ang aking dada. Okay, tuloy natin. So, kalalagpas lang natin ng gate 2. Ayun, may pakahon na naman tayong aakitin, no? Mga kapadyak, ayun. Akahunin na naman natin yan. So, ito, andito na tayo sa Inarawan. Ayan, no? May signboard pa. Walang kadaya-daya. Ayan. Okay, so dun tuloy pa natin ang biyahe. Ito na tayo sa Puting Bato. Ito ang alam kong tawag dito Puting Bato. Dahil yung bundok na yan ay gawa sa marmol, kinakwari yan. Unti-unti ginagamitan nga ng dinamita yan So kaya naman familiar sa akin yung lugar na ito. Kasi doon banda, doon nag-start yung project namin noong mga 1989 or 1990 noong nasa Toledo o JTR ako nagtatrabaho pa noon bago ako nakarating ng Philinvest. So banda ron, doon kami nagbaraks, may apartment pa doon dati, saka yung Aqualand, may resort doon dati. So eto na yung itsura ngayon. Ayan. So ayan, siguro mga 1 o 2 oras pa bago tayo makarating ng Buso-Buso Church. Magtatanong pa tayo hindi natin alam kung saan talaga ang daan doon. So ayun, tuloy tayo doon. So nakalagay dito sa kilometer post ito K29B9. Hindi ko alam yung B9. Yung K29, ibig sabihin yan 29 kilometers tayo from Luneta. Yun yung kilometer 0, di ba? So ito, nasa kabaan pa rin tayo ng Marilac Highway. So itong portion na to hanggang dito, lahat yan ay kasama pa rin dun sa ginawa namin nung 1989 or 1990 nung nasa Dumaguete Builders pa ako. Inaspaltohan namin yan. Yan, lahat na nakikita nyo kalsada na yan kasama sa ginawa namin. So itong part ng Marilac Highway na to, ito na yung part na simula doon kanina, yung kanina doon tayo galing sa may Puting Bato. Dito maluwag na, wala nang masyadong traffic. Mas maluwag na rin kasi ang kalsada rito. So yun, tutuloy pa rin natin down. Woo, layo pa. Hahanapin pa natin ang Buso-Buso. Dadaan tayo ng Kabading. Okay. So ito, nasa Marilac pa rin tayo. Paahon, mahabang ahon to. So ito, pinipilit natin na makayanan. Hindi pa natin nilalagay sa lowest gear yung crank natin. Hindi, nasa todo na pala, pero nahihirapan ako. Anyway, so titignan natin kung mamimaintain natin na wala pa rin sa biggest cog yung RD ko, parang hindi naman nakakapagod. Ito, ang ganda ng view ang luwag ng kalsada dito. Ayan. After more than an hour, mga 1 hour and 10 minutes, nandito na tayo sa arko ng Upper Marikina River Basin Protective Landscape na arko. So parting Kabading na to. So ayan, medyo nakaraos na tayo sa mga ahon. Hindi ko alam kung pag papunta na tayo sa Buso-Buso Church may mga paahon pa. So yun, tuloy natin, doon tayo.
Tanong tayo kanina sa isang driver, pagbaba raw nito sa pinakapaanan nito, nandun na malapit yung Boso-Boso Church. Kakaliwa daw doon sa may arko na gate. Isang subdivision siguro yun o isang bayan. Alam ko sa YouTube nakita ko Barangay San Jose yung arko nakalagay. San Jose Antipolo. So ito, pakita ko lang yung view dito. Yan. Laking kurbada nito ah. Ito, kita nyo, kurbada to. Pero palusong, maganda, di ba? So tuloy tayo doon. So yun, galing tayo dun sa taas ngayon. Pababa, palusong. Ayun, tapos ayun na. Ayun na yung papuntang Boso-Boso Church. Ayun, nakita ko rin kung paano. Dinadaan-daanan ko na pala ito dati pa. Nung pumunta ako sa, ano bang tawag doon, sa malapit na sa Palo Alto, dinaanan ko na pala. So ayan, yan na yung welcome Boso-Boso Barangay San Jose Antipolo. Kita nyo naman sa taas niya yung mga bundok. Ayan na oh. So sa wakas, makikita ko na yung Boso-Boso Church. Alam ko sa No Limit Tangere o El Filibusterismo, yung nobelang ginawa ni Jose Rizal, alam ko nababanggit niya itong Boso-Boso. So ibig mo sabihin, grabe, nung panahon pa ng mga Espanyol, dito sa lugar na to, nakapagtayo sila ng simbahan. Grabe, ang layo nito, bundok na to. So ayan, sige, tutuloy na natin. Biyahe tayo doon. May padusong. Kala ko puro padusong. So ito, bago tayo makarating ng Boso-Boso Church, aahunin natin yan. Pero ang ganda ng tanawin ha. Probinsya oh. So, doon tayo galing. Doon. Okay. Aahunin natin yan. Aahon tayo. Babangon. Naiahon natin. Ito pa yung mga ibang bikers oh. Morning! Good morning po! Morning! So ayan. Ito oh. Hindi nyo na nakikita yung mga ganito. Ganda no? Mga nagtitinda ng mga gulay at prutas. O yan, madapit na siguro tayo. Doon. Nako, mukhang maraming nangahabol na aso. So ito, ganda. Masarap ng amoy. Amoy na nagluluto ng gamit ay kahoy. Probinsya ang dating. Ganda. Namimiss ko to. Nung nasa Cavite pa ako may napupuntahan akong ganitong lugar. So yan. Kabakal, malapit na siguro tayo, pero sabi dadaanan pa natin yung Iglesia ni Cristo bago yung simbahan ng Boso-Boso. So eto na. Eto na yung Boso-Boso Church. Yan o. Ayan yung entrance niya. Ayan. Yeah. Yabog. Ayun. Narating din natin ang Boso-Boso Church. Ayan. Grabe. Dibdib. Talagang andayo sa Kabiasnan. So nung kapanahonan ng mga Espanyol, ibig nang sabihin na nakarating sila dito, no? Grabe. So maluwag ang ano niya, harapan niya. Yun. So yan, magko-close up tayo mamaya. So eto, nandito na tayo sa Boso-Boso Church. Ayan. Hindi lang maganda yung timing natin at yung araw against sa atin. Ayun. O yan o, yung lumang simbahan ng, kung tutusin, ito yung pinakalumang simbahan ng Antipolo.
Kasi ang Buso-Buso part pa rin ng Antipolo. Ayan ho. So, yan. Obviously, si Chibo ang ginamit natin. So, pupunta ho tayo sa loob. Titingnan natin. Yan. Yan yung loob. So, maliit lang ho siya. Kita niyo naman yung mga dingding niya. Mga lumang bato pa ang ginamit. Simple lang siya. Pero, obviously, luma yung materyales niya. Talagang ito yung mga original materyales nung unang ginawa siya. So yan. Labas ulit tayo. Tignan natin yung gilid. Nakita ko makikita natin yung kalumaan ng bato niya sa gilid. Ayun no. Tignan natin. Yeah. Ayan. Parang yung sa Intramuros ba? Di ba? So yan. Yan ang itsura ng gilid ng Buso-Buso Church. Yan. At tignan natin yung historical landmark niya. Ito. Simbahan ng lumang Buso-Buso. Ayan. Basahin nyo lang ninyo ha. Wala na akong time. Pero ini-scroll down ko na ng mabagal para medyo mabasa na rin ninyo. Ayan. May Christmas decor na rin yung pintuan niya. So ayan. Diyan nagtatapos ang ating biyahe ngayon papuntang Buso-Buso Church, San Jose, Antipolo. Tignan natin yung kanyang tore. Yung mga batong naka ano sa kanya, yung original pa. Ayan o. So ayan. Yan o ang palibot niya. Maduwag. At may mga puno na matagal na rin. Sa itsura nito siguro baka may 100 taon na rin itong mga to. Lalo na to, di ba? So okay, babalik na tayo. Balik na tayo ng Marikina. So ito, galing na tayo doon sa Buso-Buso Church. Kalalabas lang natin nung pinaka-gate nung bayan kung nasaan ang Buso-Buso Church. So yun yung papuntang Sierra Madre. And then eto na, magsisimula na yung pag-ahon natin. Puro ahon na hanggang Kabading. Dito tayo magsisimula. Grabe, mahaba-haba rin yun. Puro ahon. Pero nag-enjoy naman tayo. At least nakita na natin ang Buso-Buso Church na grabe talaga. Biro mo, nung panahon ng Kastila, napuntahan nila itong lugar na to, na hanggang ngayon na, kung tutusin, parang bulubundukin pa rin, di ba? Kailan lang naman nagawa itong mga kalsada na to? Masukal pa to. Grabe. So yan, uumpisa na natin ang pag-ahon pabalik ng Marikina. Ay nako, masarap talagang magbike mga kapadyak, di ba? Kahit pa paano, nakakalimutan mo ang iyong problema. Ika nga ni Ian Howe sa kanta niya, sarap magbike. Talagang maaliw ka kasi nakakakita ka ng iba't ibang lugar, di ba?
At the same time, sa health mo, naayos mo yung kondisyon ng katawan mo. Hindi ka yung palaging nakaupo lang, nanonood ng TV, nagpe-Facebook, di ba? So, maraming benefits talaga, mga kapadyak, ang pagbibisikleta. Kamukha nito. Oh, ayan, di ba? Gandang tanawin, di ba? Sa bulubundukin. Okay. So, ito ang style kapag nasa isang paahon. Ito ang ginagawa ko. Kung hindi ko na talaga kaya, talagang lowest crank, yung pinakamaliit, saka yung pinakamalaking kag sa RD. Alalay lang, huwag ka magmadali para hindi ka hinga din. Take your time. Ganun ang gawin. Huwag kang magmadali. Kasi pagka nagmadali ka, mabibilis nga ang biyahe mo, pero pagod ka kagad. So, ito ang magandang style. Alalay lang. So, ayan. Ang haba pa ng ahon. So, ito. Ice buko salad. After how many years, ngayon lang ulit ako nakatikim. Dito pa sa Antipolo, sa bundok, sa may buso-buso, nakakuha. Sige po, kakain mo na ako. So ito, nakahon na tayo, hindi natin namadayan. Dito na tayo sa Kabading. Ito yung Highlands, Buso-Buso Highlands Resort. Ito yung famous Buso-Buso na signage. So nasa Kabading na tayo. Ayun, konting ahon na lang at medyo matatapos na ang puro ahon. Konti na lang, may ahon pa pero hindi na ganun kadami. Okay, tuloy natin. Ayan, kadadagpas lang natin ang arko doon sa may Kabading. Eto na, simula na ng Lusong hanggang doon sa may gate 2, pero actually hanggang baba na. Pagdagpas lang natin ng puting bato, may konting ahon, pero after that talagang tuloy-tuloy Lusong na. Okay, punta na tayo doon at pabalik na tayo ng bahay. So dito nagpapasalamat na ako sa mga nanood ng aking ride ngayong December 13, 2020 dito sa Buso-Buso, at pinuntahan natin ang Buso-Buso Church. So yan na ho, maraming salamat po.